Sa kabila ng paulit-ulit na pagtalas, pagpapatuloyan niya ang pagpapatrolya ng bansa sa West. Magandang araw at magandang gabi po sa mga nakakapanood sa gabi at sa lahat po ng naabot ng video nito. Welcome po dito sa AMB o Avoid Mix Videos. Ngayon po ay may video po tayo na isa pong balita mula sa PTV Philippines. No? Pagkakaroon po ito po yung Channel 4. So ito po yung balita, no? Ito yung nakakainis, no? Na nangyari dito sa Baho de Masinloc. No? Buruin mo yung ating barkong pandigma natin hinabol-habol lang, no? So tingnan natin itong balita at sama-sama nating bigyan ng reaction. So ito po. Hindi na ikinagulat ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang pagharang at pagbuntot ng mga barkong pandigma ng China sa BRP Emilio Jacinto ng Philippine Navy. Nangyari ito noong Lunes, 11 nautical miles mula sa Baho de Masinloc sa gitna ng Maritime Patrol. Sabi ni Teodoro, inaasahan na ang mga ganitong insidente. So, sabi nga niya, sabi doon sa balita, inaasahan na po yung mga ganitong insidente. So, hindi na po sila magugulat, ano? So, sige, tuloy natin, no? Sabi nila, inaasahan na I'm not alarmed and I'm not surprised. Sinasabi ko na matagal na. Pakikibaka ito. We have to expect those things to happen. And it is a choice. Kung tinatawag natin ang sarili natin na republika at makasarinlan, stand up. E nasa stand up tayo. Ang cost nun, mangyayari ito. So, tama naman yung sinabi niya, no? Stand up, no? Kaya lang, parang nakukulangan kasi ako doon sa salitang stand up, no? Bakit tayo tatakbo sa sarili nating teritoryo, no? Hinahabol po tayo. I imagine mga barkong pandigma na to ng Pilipinas at ng China. Hindi na ito yung Coast Guard, no? So, anytime, pwedeng talaga magkaroon ng conflict. Yung banggain yung barko mo, hindi mo ba papuputukan itong mga to? No? Yung binabangga kasi nila, yung dating mga Coast Guard natin. So, wala naman mga armed yun Hindi yung armed. Kaya ni cannon, wala yung water cannon. Pero itong BRP Ramon Jacinto na to, armed to no? May mga kanyon to, may bala. So, kung banggain to, pwede pa tayo magpaputok? Yun ang tanong dyan Kasi stand up sabi nila. So, para sa akin, mas stand up pa yung ginawa nung yung BRP Del Pilar noon, no? Diyan sa Baho de Masinloc. Hindi siya umalis sa pwesto, no? Para sa akin, mas matapang ang dating noon, no? Hindi siya tumakbo. Nag-steady siya doon, no? Ng ilang araw. Tapos yung sinasabi nila na nagkaroon ng stand up between China and Philippines, no? Hindi ko alam kung anong panahon yun. Panahon ba yun ni Aquino? Kasi yun yung BRP, nung bagong bili pa yung natin, yung Coast Guard natin na Del Pilar. Pero ito, hinahabol po tayo, no? Pero yun, talaga nanindigan, walang alisan, no? At walang hindi tumakbo, no? Pinauwi lang yung barko na yun kasi sabi, ipupull out din ng China yung barko nila. Tapos pinull out. Kaya lang, yung pinull out natin sa atin, bumalik yung sa kanila. So, tuloy natin ang video. Ang cost naman, pag hindi tayo tumayo, kalimutan na natin yung kinabukasan ng ating mga anak. Sa kabila ng paulit-ulit na pangharas. Yung sinabi nyo na yun, natutuwa ako doon. Kailangan tumayo tayo. Pero hanggang ganito na lang ba? Tatakbo na lang tayo ng tatakbo. Wala bang suporta itong barko natin? Kung sa kanila, dalawa-dalawa yung barko. Hope so, sana parating pa lang to, dapat nakita na. At humingi na dapat tayo ng suporta sa iba pang mga barko. No? Bakit isa lang lagi? No? Lagi tayong nabubuli. Bully pa rin yan. Okay, sige. Magpapatuloyan niya
ang pagpapatrolya ng bansa sa West Philippine Sea. Huwag na tayo magsanay na i-discuss namin ang mga plano namin sa publiko. Hindi na pwede kasi pumipitas ang kalaban dyan. Yan ang isang disiplina na kailangan alamin din ng ating mga kababayan. Which country does not adhere to the rule of law here? So tama yung sinabi ni Gibo. Hindi ko alam kung ano yung plano nila. Hindi na nga nila i-discuss. Para sa akin, mas maganda yon. Tama po yun. Pumipitas ang kalaban dyan. So, ganun din sa military drill. Nanonood yung China. Nagme-military drill, tapos nanonood yung China. Pumipitas sila. So, ako naniniwala, iba ang tunay na labanan sa tinatawag na military exercise na kunyari nagigera kayo. No? Para sa akin, yung ginawa ng Amerika na mag-military drill dito, ang tunay na purpose nila, ilagay itong mga Nemesis missile nito, itong mga anti-ship missile na to dito sa Pilipinas, at wala nang alisan pa. Yun po yung totoo. Pero, regarding dun sa military exercise, ako po hindi naniniwala na ito ang mangyayari doon sa tunay na labanan. Magkaiba po yun. No? Kasi hindi nila hahayaan nandun yung kung yan ang gagawin nila, bakit nila hahayaang may manonood? At nandun, nakabuntot yung mga Chinese warship, So, itong sinasabi niya, meron silang plano. Hindi na nila kailangan i-discuss pa. Tama po yun. Number 1, maganda yung sinabi niya. At kung ano man yung plano na yun, so, sana ma-surprise tayo. At sabi nga nila, papalag na raw ang Pilipinas dito sa baho ni Masinloc. Pero itong nakita natin, parang di pumalag, parang tumakbo yung barko. So, naghihintay po tayo ng pagpalag. Pagpalag na hindi naman sana mauwi sa gera. No? Yung isang uri ng pagpalag na titigil talaga itong mga Chinese na ito. So, dapat talaga, para sa akin, ma-invoke na yung mutual defense. Para pagka kasi na-invoke na o yung nag-trigger ng mutual defense, pagka pumatrol ang Philippine Navy dyan, kasama yung US, kaya nga mutual defense. Yun ang para sa akin. Tuloy natin ang balitang ito ng PTV Philippines. It is only China. Bukod tangi po sila. No? Valedictorian po sila saka hindi kasusunod ng rule of law. Ako po, yung sinabing valedictorian ang China sa hindi kasusunod ng rule of law, napakabigat na salita po yun. No? Asahan natin magbibigay na naman ng comment yung China dyan, ngangawa-ngawa na naman yun, iyak na naman ng China dyan. Yung sinasabi kong iyak, hindi naman talaga luha na literal. No? Iyak ka, complain na naman, o ngangawa, reklamo, gumaganti ng salita. So, mabigat na salita, valedictorian sila. Isang Secretary of Defense ang nagsabi nito laban sa China. Insulto yan. Sana makita ng Chinese yan, mga China. Totoo naman valedictorian sila sa hindi pagsunod sa rule of law. Yan kayong mga Chinese na nagpipilit na sinasabi nyo sa inyo yung West Philippine Sea. Yan kayo. Nagtapos naman na ngayong araw ang halos 3 linggong Balikatan Exercises 2025 na nilahukan ng 14,000 tropang Pilipino at Amerikano. As we close this Balikatan exercise this morning, this afternoon, our planners are already going to start planning for the next iteration of Balikatan Exercise 41-2026. Idineploy sa Balikatan ngayong taon ang Marine Air Defense Integrated System o MADIS at ang US Navy Marine Expeditionary. Ganda Ito yung mga dineploy dito sa Pilipinas. Ang naging dahilan nito yung exercises, yung military exercises. Pero hindi na dinala ulit sa Amerika. Mananatili po yan dito sa Pilipinas. Yun yung talagang purpose nun. Ship Interdiction System o Nemesis Missile System. Una nang sinabi ng US
na maaaring manatili sa bansa ang mga ipinadalang kagamitan para sa iba pang pagsasanay. Diba? Mananatili ito sa bansa para sa iba pang pagsasanay. O nga naman, makakamenos sila nung travel, no? Yung transport. Pero, deep inside, talagang dadalhin yan dito, no? Parang protection sa gate ng Amerika. Kasi parang gate nila ito. So, at para mabawasan yung agresyon ng China. Ang masasabi lang natin, ito ay hindi paghahanap ng digmaan o gulo. Ito ay pagtatatag sa atin upang magdalawang isip ang kahit sino man na may tangkang magmalabis sa kabaitan ng Pilipino. Patrick De Jesus. So, yun po, no? So, para sa akin, go Gibo. Ipagpatuloy natin itong laban na to. At sana lang, yung susunod naming mababalita na pagpalag ng Pilipinas ay hindi yung tumatakbo tayo, no? Mistap tayo. Manindigan tayo doon. Kung kailangan ng tulong, rescue ng iba pa nating barko, tulungan natin. So, yun po, no? Lahat po tayo ayaw natin ng gera. Pero kung ganyan naman ang nagiging sitwasyon, hindi natin alam kung anong plano ni Gibo, kung anong balak nila. Pero ito ay pangungonsinte at uulit-ulitin na naman to ng China. Tatawanan po nila tayo. Kasi hinahabol-habol lang po tayo sa teritoryo natin. Sana, hindi na lang nagpahabol at huminto na lang. Tingnan natin kung ano ang mangyayari. O baka dahil dito, mag-trigger yung mutual defense. At pagka nangyari ito, pwedeng hindi na ulitin ng China yung kanilang ginagawa. O harapin natin yung tinatawag na gera. So, lahat po tayo manalangin at ipanalangin natin ang puso ni Xi Jinping na lumambot at wag nang manggulo o wag nang pangarapin pa ang West Philippine Sea. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat po.